nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Pilipinas at sa buong mundo sa ulo ng mga balita. NBN ZTE deal whistleblower Engineer Rodolfo Jun Losada hinatulang guilty sa kasong graft. Suspension order naman laban kay Senator Joseph Victor Ejercito inilabas ng Sandigan Bayan. Preparasyon sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, pansamantalang ipinatigil ng Supreme Court. Kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na droga muling idinipensa ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Pag-amyenda sa Bank Secrecy Law at AMLA isinusulong upang mas madaling mahuli ang mga big-time drug suspects. Mga ginagawang hakbang ng pamahalaan laban sa droga at kriminalidad, malaking tulong sa pag-iengganyo ng mga negosyante ayon sa National Economic Development Authority. Two-time UNTV Camp Champion Judiciary Magis target makabawi ngayong Season 5 matapos ang mababang performance noong nakaraang season. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-23 sa buwan ng Agosto, taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na bumangga ang minamanehong motorsiklo sa isang delivery truck sa Quezon City. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Dinatnan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na nakahandusay pa sa kalsada matapos bumangga ang sinasakyan sa isang delivery truck na may mga kargang yero sa Quirino Highway, Barangay Kaligayahan, Quezon City, bandang alas 10:30 kagabi. Agad na tinulungan ng grupo ang biktima na kinilalang si John Paul Patulot, 22 anyos, na hindi makakilos ng maayos. Nagtamo ito ng sugat sa mukha at posibleng head injury. Ayon sa nakasaksi sa pangyayari, tumama si John Paul sa nakausling yero na karga ng truck habang pa-U-turn ito ng Quirino Highway. Basta nakakita ko lang dyan, mabilis ang takbo niya. Yung truck nakapasok na ron eh. Sumabit doon sa yero. Na may katruck po kaming kasalubong, minto. Bigla po siyang sumulpot. Nung ngayon, kaya po na pag overtake niya po, sumabit po siya doon sa may yero. Tumasik pa umano ng ilang metro ang biktima at tumama ang ulo sa kalsada. Samantala matapos malapatan ng pang-una lunas ay dinala na ng UNTV News and Rescue Team ang biktima sa Metro North Medical Center and Hospital para sa iba pang karagdagang atensyong medikal. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hinatulan ng guilty ng Sandigan Bayan 4th Division si NBN ZTE deal whistleblower Engineer Rodolfo Jun Losada sa kasong paglabag sa anti-graft law. Ito ang balita ni Monokson. 6 hanggang 10 taon at 1 araw na pagkakakulong ang ipinataw na parusa ng Anti-Graft Court kay NBN ZTE deal whistleblower Engineer Rodolfo Noel Jun Losada at kanyang kapatid na si Jose Orlando matapos mapatunayang nagkasala sa paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft Law. Nagsimula ang kaso nang i-award ni Losada ang leasehold right ng mahigit 600,000 ektarya ng lupa sa kanyang kapatid na si Orlando Losada at sa isang kumpanya na konektado rin siya na hindi dumadaan sa tamang proseso.
Bunsod nito, inakusahan ng Ombudsman si Losada ng conflict of interest at partiality dahil siya pa ang presidente at chief executive officer ng PhilForest, isang government-owned and controlled corporation sa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. Samantala, pinawalang sala naman ng Korte si Losada sa Section 3H ng Anti-Graft Law o pagkakaroon ng financial interest sa transaksyon. Sa kabila nito, labis ang pagkadismaya ni Losada sa kinalabasan ng kaso. Kami na yung nagsumbong ng kung ano yung katiwali ang ginagawa sa gobyerno. Kaya kami pa yung convicted. Idinagdag pa nito na hindi rin magandang palatandaan ng paglaya ni dating Pangulong Gloria Arroyo at pagkakaroon muli nito ng mataas na posisyon sa mababang kapulungan ng Kongreso. When you have an opponent and your opponent is winning, it only means one thing, you're losing. Si Losada ang nagbunyag ng umano'y anomalya sa 329 million peso National Broadband Network deal na pinasok ng Arroyo administration noong 2007. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Ipinasususpindi ng Sandigan Bayan si Senator JV Ejercito kaugnay ng kinakaharap niyang kasong graft. Nagbabalik si Mon Hocson. Naglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division para sa mosyon ng prosekusyon na suspindihin si Senator Joseph Victor Ejercito. Batay sa inilabas na kautusan, 70 araw na sinususpindi bilang senador si Ejercito dahil sa kasong graft laban sa kanya. Sakop din ng suspension order ang incumbent officials ng lokal na pamahalaan ng San Juan. Nakasaad sa resolusyon ng korte na hindi naman maapektuhan ang kanyang mga maiwanang trabaho sa Senado dahil mayroon pa namang ibang senador na maaring gumawa ng kanyang mga obligasyon. Naniniwala rin ang korte na maaring humanap ng pansamantalang kapalit ang Senate President kay Ejercito bilang Urban Planning, Housing and Resettlement Committee Chairman. Nanindigan naman si Senator JV na walang mali sa kanyang ginawa. Nagsimula ang kaso nang gamitin umano ni Ejercito ang Calamity Fund ng San Juan City bilang pambili ng mga high-powered firearm noong 2008. Ayon kay Ejercito, obligasyon niya bilang alkalde ng San Juan na protektahan ang kanyang mga nasasakupan kung kaya't hindi ito nag-alangan na aprubahan ang pagbili sa nasabing mga high-powered firearm. I told my treasurer, my administrator that we really have to act now and purchase those firearms as soon as possible because mga restaurants are being robbed even in broad daylight. I remember then two of my policemen were killed during the time. Gayunman, nire-respetoan niya ang desisyon ng korte at naniniwalang nasa panig niya ang hustisya. Senators or lawmakers can maybe suspended, no, if they have pending cases. So we'll just abide by that, no? Sad it may be sad, but I just have to respect that decision and accept that suspension. Sa pinakahuling pagdinig sa kaso, pinatunayan ng kampo ni Ejercito na nakasaad mismo sa ordinansa ng lungsod na 5 milyong piso ang budget na dapat ay nakalaan sa pagbili ng mga armas. Ngunit 2.1 milyon lamang ang ginamit ni Ejercito. Kung totooan nila na nais ni Ejercito na nakawin ang mahigit 2 milyong piso, dapat sana isinagad na nila ito sa 5 milyon na siyang aprobadong budget sa pagbili ng firearms. Naniniwala si Senator JV na sa lalong madaling panahon ay madidismiss ang kanyang kaso dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya ng prosekusyon laban sa kanya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Isasama na sa mga dayuhang blacklisted sa Pilipinas ang mga Indonesian national na nahuli ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport na gumagamit ng Philippine passport. Ito ang balita ni Victor Cosare. The Bureau of Immigration has already filed immigration charges against them for misrepresenting themselves to be Filipinos and for being undocumented and undesirable aliens. Kasalukuyan ang dinidinig ng Bureau of Immigration ang summary deportation laban sa 177 Indonesian nationals na nahuli nitong nakaraang linggo sa Ninoy Aquino International Airport na paalis ng Pilipinas patungong Saudi Arabia gamit ang Philippine passport. Nakikipag-ugnayan na ang kawanihan sa Indonesian Embassy upang makuha ang tunay na pagkakakilanlan ng mga dayuhan at inaalam na rin ngayon kung may nakabinbing kaso ang mga ito sa Pilipinas. As a consequence of their deportation, they will likewise be placed in the Bureau's blacklist and they can no longer enter the country in the future.
Sinampahan na rin ng kasong kriminal ang 2 Pilipinong magsisilbing escort ng mga ito paalis ng bansa habang iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation kung paano nabigyan ng Philippine passport ang mga dayuhan. It appears that sometime in May and June, they traveled to the Philippines precisely to process the issuance of their passports. Itinuturo po nila itong 2 Pilipino na tumulong sa kanila, na sumama sa kanila sa pag-a-apply nila at yun din ang nag-distribute ng passports nila nung nakuha na. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na 6 hanggang 10,000 dolyar ang ibinayad ng bawat Indonesian para sa passport. Ginamit din ang natitirang slot na inilaan ng Saudi government para sa Philippine pilgrims. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na magsasagawa din sila ng investigasyon sa insidente. Merong ibang Hajj na passport, magkaiba ito din sa regular na passports na ini-issue natin. So we will be reviewing yung policy natin on issuance ng Hajj passport after this incident na to. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Tinalakay sa pagdinig ng Senado kanina hinggil sa anti-drug o illegal drugs campaign ng Philippine National Police ang mga kinakailangang pagbabago sa ahensya at ipinatutupad na batas sa bansa. Mula sa Senado, ito ang balita ni Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Yes, magandang gabi sa iyo, Kuya. Ipinagpatuloy nga ngayong araw dito sa Senado yung pagdinig sa mga kaso ng extrajudicial killings, pati na rin yung mga pagpatay na nagresulta mula sa legitimate police operations kontra droga. At sa pagdinig kanina, Kuya, naungkat nga yung mga problema na kinakaharap ng Philippine National Police, pati na rin yung kakulangan sa batas upang masolusyonan ito. Sa report ni PNP Chief Ronald De La Rosa, inamin itong may 756 na kaso na napapatay mula sa legitimate police operations, pero 569 pa lang ang iniimbestigahan ngayon. Bukod pa dyan ang kaso ng vigilante killings o pagpatay ng mga di pa nakikilalang suspects. Isang dahilan anya rito ay ang kakulangan ng personnel ng Philippine National Police. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Police Chief Superintendent Leo Angelo Luterio ng PNP Internal Affairs Service. In as far as the human resource needs of the Internal Affairs Service is concerned, we are short of so many personnel. How many personnel do you have? There are 2 provinces, ma'am, which do not have PIAS offices because there's a shortage of personnel to man them. Isa rin sa nakitang problema ni Senator Panfilo Lacson kung bakit maraming tiwaling polis ay ang sistema ng recruitment. Ayon kay PNP Chief, ang PNP lang ang natatanging police agency na hindi nagtitrain ng sariling tauhan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni PNP Chief Ronald De La Rosa kanina. The most that we can do as far as the training is concerned is only recommendatory in nature. We recommend to the PPC what we want to be done in the trainings of our own people. But if PPC doesn't accept our recommendation, then wala po kaming control sa kanila. So that is why we strongly recommend, Your Honor, that ibalik po ninyo sa amin yung control over these training institutions. Ibalik natin sa PNP. Kuya, binalaan naman ni Senator Laila De Lima si PNP Chief De La Rosa sa kanyang mga paraan ng pagbibigay ng utos sa kanyang mga tauhan sa pagtutugis ng mga drug suspect. Aniya maaring nakakadagdag ito sa mga kaso ng mga nanlalaban sa mga polis. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig kanina sa Senado. Police Director General De La Rosa, I'm sorry but I have to raise this. Kasi nga meron din mga statements attributed to you eh. You can always deny if you want to. Pero naririnig ko po ito sa radyo o sa TV. For example, meron kayong statement, kung lumaban, patayin. Kung hindi lumaban, palabanin. Ano ho bang ibig sabihin nun? Tinatakot ko lang yung mga po, sir. Pwede ho ba nating bawasan yon? Kasi yes, maaaring wala kayong intensyon na gano'n. That's not exactly what you mean, that you're not really inspiring these killers to do that. Pero malay nyo kung yan ang dating sa kanila. Thank you for reminding me, Your Honor. Bawasan ko na po yun.
Ayon kay PNP Chief, katulad ng ipinangako ng administrasyon, umaasa siyang sa loob ng 6 na buwan ay mawawakasan na ang problema ng droga sa bansa. Kaya naman isa sa mga iminungkahi ni Senator Miguel Zubiri kanina ay ang pag-aamyenda ng Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act upang mas madaling mahuli ang mga big-time drug lords. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Zubiri. Dahil sa sobrang higpit nitong Bank Secrecy Law, tayo ay naging tambayan ng lahat ng sindikato, lahat ng magnanakaw, lahat ng smuggler at illegal operators of different vices. Dahil hindi po sila nahuhuli. Sang-ayon ba po kayo as an aid of legislation that we also revisit the Bank Secrecy Law? Yes, Your Honor. The PNP has nothing to lose. The PNP has everything to gain. Sinabi rin ni Senator Laila de Lima na meron siyang hinahandang Proceeds of Crime Act kung saan mas madalian niyang mahahanap at makikita kung saan napupunta ang kinikita ng mga sindikato sa droga. Samantala kuya, sa pagdinig din kanina ay kinilala nga ni Senator Laila de Lima yung naging pahayag ni PNP Chief Ronald de la Rosa na wala ng communication gadgets of any kind, mga cellphones sa loob ng National Penitentiary or National Bilibid Prisons dahil ayon nga sa Senadora, ito yung nakita nilang punot dulo kung papaano nakakapagsagawa ng transaksyon yung mga big-time drug lords sa labas ng Bilibid. Samantala, kuya, hindi pa dito natatapos yung pagdinig nga ng Senado kaugnay ng extrajudicial killings at yung kaso nga ng mga illegitimate police operations. Pero yung petsa kung kailan na isusunod yung mga iba pang testigo dahil dalawa pa lang yung napipresenta kanina ay wala pa silang sinasabi. Kuya? Maraming salamat Joyce Balanzo, nagulat na live mula sa Senado. Naglabas naman ng status quo order ang Supreme Court sa issue ng pagpapalibing sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Ipinagpaliban din ng kataas-taasang hukuman ang pagdaraos ng oral arguments sa mga petisyon sa August 31. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pansamantalang pinatitigil ng Supreme Court ang preparasyon para sa pagpapalibing sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isang status quo order ang nilabas ng Korte Suprema at epektibo ito sa loob ng 20 araw o hanggang sa September 12. Ibig sabihin nito, hindi muna maaring ipatupad ang memorandum ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na nag-uutos na gawin ang kinakailangang paghahanda para sa libing ni Marcos. The court took the following actions. Issued a status quo order for 20 days. Essentially, it is an order that tells the respondents not to perform the actions as of a particular period. Ikinatuwa ng mga petitioner ang naging hakbang na ito ng korte. We truly appreciate this favorable development. That means to say that the Supreme Court will look very keenly on the arguments preferred by the petitioners. Ipinagpaliban naman ng korte sa August 31 alas 10 ng umaga ang nakatakda ng pagdinig sa oral arguments sa kaso bukas. Pinayagan din ng SC na i-live stream ang audio ng oral arguments. Sa ngayon, 6 na petisyon na ang natanggap ng Korte Suprema laban sa pagpapalibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Tinututulan ng mga petitioner ang pagpapalibing doon kay Marcos dahil hindi nila karapat-dapat maituring itong bayani. Dati namang sinabi ni Pangulong Duterte na kwalipikadong mailibing doon si Marcos, hindi bilang bayani, kundi bilang dating sundalo at Pangulo ng bansa. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Supreme Court. Susunod sa ito ang balita. Mahigit sa 200 mag-aaral sa Iloilo City nagkasakit matapos umanong makakain ng panis na pagkain sa isang party. Pagpapabilis sa proseso sa pag-avail ng socialized housing projects, isinusulong ni VP Lenny Robredo. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Idinipensa ng pamunuan ng Philippine National Police sa ikalawang araw ng pagdinig ng Senado ang kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Muling
Nanindigan si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na hindi sila titigil sa kanilang kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot hanggat hindi ito nawawakasan. Kaugnay nito, ipinagmalaki ng pambansang pulisya ang kanilang accomplishment sa harap ng isinasagawang pagdinig ng kaso sa mga umano'y extrajudicial killings sa gitna ng kanilang mga operasyon. Aniya, kabilang sa mga na-neutralized o napatay nila ang mga high-value target at drug lords na sina Miko Tan, Jeffrey Aka Jaguar. 32 high-value target drug personalities din ang naaresto kung saan siyam ang Chinese. Napasuko rin ang mga ito ang number 2 drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones at si Mayor Rolando Espinosa Sr. at maging ang 34 na local chief executives at iba pa. Umabot na rin sa 943 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang iligal na droga. Mula July 1 hanggang August 22, nasa 756 na ang napapaslang sa legitimate police operations. 11,784 ang naarestong user at pusher at nasa 673,978 naman ang voluntaryong sumuko. The PNP had implemented the managing police operations which focused the police efforts on the 7 prevalent crimes at the time, or what we call then as the 7 focus crimes. This police crime management included the deployment of more policemen to saturate high crime areas and high traffic convergence zones through the implementation of patrol operations to increase police presence. Ipinunto naman ni De La Rosa na maging sila ay namamatayan din ng mga tauhan sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga. Sa katunayan, 9 sa kanya mga tauhan ang napatay at 18 ang nasugatan. Tuloy din ang internal cleansing sa kanilang hanay, bukod sa random drug testing kung saan 130 na ang nagpositibo sa iligal na droga na napipintong sampahan ng kasong administratibo ng kanilang mga immediate supervisor. Nasa 284 na ring mga pulis mula National Capital Region ang nailipat na sa Mindanao at Cordillera. The campaign plan, Double Barrel, is also giving a more focused direction on our internal cleansing as we rid our organization of personnel who are part of the drug problem. Hindi rin tinotolerate ng PNP ang mga lumalabag na pulis. Sa katunayan, agad na inalis sa pwesto ang 2 pulis antipolo na inakusahan ng isang witness sa Senate inquiry kahapon na pumatay sa kanyang mga magulang. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Naniniwala ang National Economic Development Authority o NEDA na malaki ang nagiging kontribusyon ng anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration sa pag-angat sa bilang ng investment o pamumuhunan sa bansa. Ito ang balita ni Rosa Licos. Kapayapaan at kaayusan, ito ang mga pundasyon para sa mga pulisiyang pang-ekonomiya ng Pilipinas na siya ring prioridad ng Duterte administration. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, upang makamit ang paglago ng ekonomiya, kinakailangan ng peace and order at pagsugpo sa kriminalidad, iligal na droga, smuggling, tax evasion at iba pang iligal na gawain. Sa pamamagitan nito, mas marami ang maeenganyong mamuhunan sa bansa at mas lalago rin ang ekonomiya. If we have peace and order, which is the bedrock of the 10 points, the foundation of the 10 points, then the investment climate will definitely substantially improve, and many will be rushing to the Philippines to invest. Gayunpaman, bagaman ilang grupo sa Pilipinas ang tumutuligsa sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa iligal na droga, ipinahayag ni Pernia na mas marami ang makapagsasabing sang-ayon sa pamamalakad ng kasalukuyang Pangulo dahil sa pagbaba ng crime rate. Wala rin anyang dapat ipangamba ang mga dayuhang nagbabalak bumisita sa bansa basta't susunod sa batas at panuntunan ng pamahalaan. We should also try to get the view of others who approve of what's happening and see it as really maybe a necessary evil that needs to be that has to happen in the pursuit of a greater good. So I'd put it that way. Samantala,
Kabilang din sa mga prioridad ng Administrasyong Duterte para manatiling malago ang ekonomiya ay ang pagsusulong ng infrastructure projects. Sa ulat ng NEDA, 10 proyekto na nagkakahalaga ng 320 billion pesos ang aprobado na ng Investment Coordination Committee. We'll take up these projects for approval in September and thereafter implementation by the concerned agencies. The NEDA board approval is the last stage of the hurdle for projects. This list includes, among others, projects in rural development, including irrigation, farm to-market roads, even school buildings in depressed areas, regional hospitals, airport modernization, flood management, the North-South Railway South Line project, and the Metro Manila Bus Rapid Transit project on EDSA, among others. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tutol naman ang ilang kongresista sa plano ng Duterte administration na reforma sa pagbubuwis dahil posible umano itong makabigat sa taong bayan at mga apektadong sektor. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Umapila ang House Minority Group sa Malacanang na pag-aralang mabuti ang planong reforma sa pagbubuwis. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, may posibilidad na hindi ito makatulong sa mga consumer kung ibababa ang singil sa income at corporate taxes at ang mawawalang revenue ay ipapasa naman sa ibang mga sinisingil na tax tulad ng sa mga petroleum products. The end result of that, for a layman's point of view, is collection of more taxes. And who will have the burden of the tax? The majority of the masses of our people, particularly the consuming public. Maging ang planong pag-aalis ng ilang item na nasa listahan ng nasa value-added tax o VAT exemptions ay tinutulan din ng minorya. Plano ng administrasyon na bawasan ang personal income at corporate taxes sa 25% mula sa kasalukuyang 32 at 30%. Sa naging paliwanag ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa pagsisimula ng budget deliberation, bilyong piso ang mawawala kung maipapatupad ang tax reductions. Paliwanag naman ng Malacanang, pagtulong pa rin sa mga mahihirap ang layunin ng kanilang planong tax reform. Regarding the tax reform strategy, the President directed the DOF Secretary to take steps to remove tax provisions that are anti-poor and gender biased. All right. So in other words, it's going to be a simplification of the tax reform. The tax reform strategy is basically a simplification. Samantala, pinag-aaralan na rin ng minority group ang plano rin ng administrasyon na pagbibigay ng rice subsidy sa mga CCT beneficiary. I will try to prove that that giving rice will be more costly, and mas maganda pa siguro yung cost ng distribution idagdag na lang. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Target ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC na mapabilis ang proseso sa pag-avail ng mga mahihirap sa socialized housing projects ng pamahalaan upang mapababa ang housing backlog sa bansa. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Isinusulong ngayon ni Housing Chairman Vice President Leni Robredo ang pagpapabilis sa proseso sa pagkuha ng socialized housing para sa mga Pilipinong mahihirap na walang sariling tahanan. Isinusulong ngayon ni Housing Chairman Vice President Leni Robredo ang pagpapabilis sa proseso sa pagkuha ng socialized housing para sa mga Pilipinong mahihirap na walang sariling tahanan. Ito'y matapos maaprubahan noong nakaraang buwan ang Balanced Housing Amendment Act RA 10884 kung saan inuobliga ang mga condominium at subdivision developer na magtayo ng mga socialized housing project. Sa ilalim nito, binibigyan ng kota ang mga developer na bumuo ng pabahay
upang masolusyonan ang housing backlog sa bansa. Sa isang housing event sa Cebu ngayong araw, sinabi ni Robredo na mula sa 27 requirement, target na nila itong pababain sa 9 na lang. At mula sa mahigit 2 taon na pagpuproseso, gagawin na lang ito na 15 hanggang 30 days. Ngayon kasi sobrang dami pa yung may problema. Kami bago dumating dun sa mga bago namin parang galawin, yung individual na mga controversy sa mga projects, gusto muna naming streamline yung lahat na proseso. Maliban pa rito, balak ding isama lahat ng mga kinauukulang ahensya at maglagay ng one-stop shop para sa mga investor. Magbubuo rin ng citizens charter sa lahat ng housing sector upang magbantay at hindi na mahirapan ang mag-a-apply. Ayon kay Vice President Lenny, target nilang maipatupad ito ngayong taon. Ang target namin within the year. Ang problema kasi namin ngayon, hindi pa kami makabigay ng panahon dahil maraming mga agencies ang wala pang appointed na mga tao. Ngayon pinapasubmit ng ating Pangulo ng courtesy resignations, yung mga presidential appointees. So marami yung bakanteng mga opisina para hindi kami makaproceed kung kulang pa ng tao. Sa tala ng Housing and Urban Development Coordinating Council, aabot sa 1.4 million ang bilang ng housing backlog sa bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Patuloy nang iniimbestigahan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board or LTFRB ang ilang regional office nito hinggil sa umunay malawakang korupsyon sa ahensya. Ito ang balita ni Yoshiko Sata. Iniimbestigahan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga empleyado nito sa 5 regional office dahil sa issue ng korupsyon. Kinumpirma ni LTFRB Chairman Martin Delgra na sa 2 linggong pag-iikot nito sa mga regional office, napatunayan nito na may mga malpractice at kahina-hinalang transaksyon na nangyari sa Cordillera Administrative Region at Regions 1, 3, 11 at 12. There were fictitious franchises that were discovered. There has been a number of issues regarding sale and transfer of franchises. We have gathered 4 boxes of case records of franchises that were issued during the time when, and even until now, there is a moratorium. Maaalalang ipinagbawal na ng LTFRB ang pagbebenta at paglilipat ng mga prangkisa sa buong bansa dahil nagiging dahilan umano ito ng korupsyon. Pansamantala namang isususpinde ng LTFRB simula bukas ang operasyon ng mga resealing station sa mga taxi meter sa buong bansa dahil sa ulat ng korupsyon na natanggap ng ahensya. Some taxi operators give already money to those in charge of the sealing. So they give around, for rate in Taytay Rizal is 150 pesos. In Davao City, Region 11, it is 50 to 100 pesos. Hinikayat naman ng LTFRB ang publiko na kung may nalalamang malpractice sa ahensya ay makipag-ugnayan sa kanila upang matigil na ang malawakang korupsyon. I'm telling the public now, and I'm urging the public now, to come out in the open, name names, amounts, time, and place kung sino yan sa ahensya na yan ang gumagawa. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hindi bumaba ang moral ng pulisya kahit na may bahid ng pagdududa ang isinagawa nilang operasyon kontra illegal na droga. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isa sa mga pangunahing isyu na tinututukan ngayon sa bansa ang operasyon ng Philippine National Police lalo na sa pagkasangkot ng ilan sa kanila sa drug-related cases. Sa panayam ng UNTV News kay QCPD Acting District Director Police Chief Superintendent Colonel Guillermo Lorenzo Eliazar, ipinahayag nito na mayroon ng 7,101 na kabuuang bilang ng mga voluntaryong sumuko na drug dependents sa Quezon City. Samantala may 200 police personnel sa Quezon
Quezon City ang kanilang tinanggal sa tungkulin bunsod ng pagkakasangkot sa operasyon ng iligal na droga. Habang ang ilan na iniimbestigahan pa ay inililipat nila ito sa ibang operasyon. Binigyang diin naman ito na hindi naman lahat ng drug operations sa bansa ay nauuwi sa madugong engkwentro at pagkakapatay ng drug suspects. Kasi lagi na-highlight kasi sa atin yung namamatay. Alam nyo, araw-araw nagtatrabaho tayo, marami nahuhuli, pero laging binabalita na patay. So, since as of this morning mas madali ko kasing baka tawag ng atensyon na napapatay kaysa sa unahin ko muna. Buhay muna, buhay. Samantala, hindi naman umano makakaapekto sa moral ng mga pulis ang kasalukuyang pagdinig ng Senado kaugnay ng mga ulat sa kasong extrajudicial killings sa bansa. Dapat po hindi kayo ma-demoralize. Actually, syempre, may kaunting parang psychologically may isip mo ganun, pero it's a challenge for us na lalong pag-igihin, wala dapat inosenteng madadamay, nasa tama lang tayo. And then kung sa tingin ko, kung tayo nasa tama, walang kukontra naman sa atin. Sa katunayan, anya ay natutuwa ang mga pulis dahil maganda ang nagiging feedback ng publiko, maging ang mga ipinaparating na mensahe sa kanila kaugnay ng pagsugpo sa iligal na droga sa bansa sa kabila ng ilang napapaulat na pagkakasangkot ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa drug-related cases. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kumpiyansa naman ng Philippine National Police o PNP na maaabot nito ang target na gawing drug-free ang lalawigan ng Bataan pagsapit ng buwan ng Oktubre. Samantala, nagpaliwanag naman kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang dalawang dating police antipolo na binanggit sa testimonya ng isa sa mga witness sa pagdinig ng Senado sa issue ng extrajudicial killings. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Sa Rizal, humarap kay Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis sa Antipolo na itinuturong sangkot umano sa iligal na droga. Kahapon humarap sa Senado ang 23 anyos na si Mary Rose Aquino kung saan isinangkot nito ang mga pulis na nagngangalang Rabi at Hong na nagdadala umano ng iligal na droga sa kanilang bahay at posibleng sangkot sa pagpatay sa kanyang ama na si Rodelio Campos at ina na si Rosalie Campos noong Hunyo. Ibinigay ni na PO1 Reynald Rabi at isang PO1 Dennis Bautista Malabanan ang kanilang panig tungkol sa aligasyon laban sa kanila. Lalong kumukulo yung aking dugo. Galing ako sa isang pulis na namatay, nagbuwis ng buhay, napakagaling na pulis, napaka-dedicated na pulis, namatay. Ngayon, aakyat ako dito sa isang kabilang building, makaharap ko naman yung dalawang pulis na binanggit kanina sa Senate hearing na involved sa drug trade. Ayon kay Bato, matagal na rin inalis sa Antipolo ang mga sinasangkot na pulis. July 1 pa lang daw, tinanggal na sila doon sa Antipolo. Antipolo Police Station, nilagay na dito sa province. So, siguro may mga reports na gano'n na mga intelligence reports about their activities, kaya sila tinanggal. Maliban kay Rabi at Malabanan, humarap din kay Bato sina PO1 Eli Tabon Barcelo Jr., PO2 Alan Langido Barangan at PO1 Joseph Ivan Gibara Gamad. Sa Panay, 18 Taiwanese at 7 Chinese national ang hinuli ng mga otoridad sa isinagawang buy-bust operation sa isang bilya sa Sitio Bulabog, Barangay Balabag sa isla ng Boracay. Sa isinagawang operasyon, natagpuan ng mga otoridad ang mga kagamitan para sa isang cybercrime den. Maraming droga rin tulad ng cocaine, ecstasy, injectable drugs at iba pa ang narecover sa lugar. Agad na ipinadala ang mga ito sa Regional Crime Laboratory para sa eksaminasyon. Nagpapatuloy hanggang ngayon ang investigasyon ng mga pulis at mga miyembro ng Bureau of Immigration sa mga dokumento ng mga naarestong foreign nationals upang ma-verify kung legal ang kanilang naging pagpasok sa Boracay. Sa Batangas, muling ipinarada ni Tanawan City Mayor Tony Halili ang mga nahuling gumagamit ng iligal na droga sa kanilang lungsod. Ito'y sa kabila ng pagbatikos ng Commission on Human Rights sa umano'y hindi makatarungang pagdidisiplina ng alkalde. Yung parada, yung walk of shame na sinatawag, ayan, abot na abot natin yan. Ito sabi ko nga may duty ako na ipaalam sa mga kababayan ko kung sino yung mga dapat na iwasan, no? Pagkatungkol sa drugs at anumang crime. Aminado naman ang ilan sa mga nahuli na kahit sumuko na sa tukhang ay tuloy pa rin ang paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. Tanggap na rin namin talaga. Wala na rin kami magagawa at kami po talaga inagamit. At sa Bataan,
Puspusan na ang ginagawang operasyon ng Philippine National Police Region 3 para tuluyan ng matigil ang operasyon ng iligal na droga sa Bataan. Ayon kay Provincial Director Police Senior Superintendent Benjamin Silo, target nilang makamit at tawaging drug-free ang lalawigan pagtungtong ng Oktubre. We already cleared 24% of drug affectation, so from 88%, the province of Bataan now has only 65% drug affectation, and for this month of August, we're going to clear another 25%. So hopefully, we can be able to clear the Bataan province from drug affectation on or before October 1 of this year. Ayon pa kay Director Silo, mas lalo nilang maaabot ang target kung kabilang sa tutulong sa kanila ang mga mamamayan. Kulang po ang tao namin, kulang po ang resources namin, at mas matutugunan po ang pagsugpo sa pinagbabawal na gamot kung katulong po natin yung iba't ibang sangay ng ating community. Kaya po napakahalaga po ng Municipal Anti-Illegal Drugs Convenor. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. Sa kapapasok lamang na balita, patay ang abogado ni Albuera Leyte Mayor Ronaldo Espinosa Sr. matapos tambangan sa Barangay 96, Lumbang, Tacloban City kaninang hapon. Ayon kay Tacloban City Police Chief Senior Superintendent Ronaldo Bade, ang napatay ay si Attorney Rogelio Bato Jr. at isang 15 taong gulang na babae na nakilalang si Angelica Bonita. Sakay ang mga biktima sa Toyota Hilux na kulay maroon, habang ang mga sospek ay nakasakay umano ng puting pick-up. M16 rifle at kalibre 45 na baril ang ginamit ng mga sospek, kung saan nagtamo ng tig-5 tama ng bala sa katawan ang mga biktima. Hindi pa malinaw kung sino ang mga sospek at kung ano ang motibo ng pamamaslang. Samantala, nakatakdang ilabas ngayong linggo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang matrix and drug operations sa New Bilibid prisons. Batay sa naturang dokumento, mayroong mga sangkot na malalaking opisyal ng pamahalaan, kabilang ang isa umanong senador. I will show to you maybe this week the matrix, binavalidate ko lang yung matrix ng Muntinlupa Conductor. Nandoon si Dilima, yung sa matrix, so it would show her the role there. Dalawang 2,465 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. 70 anyos na OFW na stranded sa Saudi Arabia, humihingi ng tulong upang makauwi na at makapagpagamot sa Pilipinas. Two-time UNTV Cup champion Judiciary Magis, target makabawi ngayong Season 5 matapos ang mababang performance noong nakaraang season. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Tinalakay sa ikalawang araw ng peace talks ng Pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines sa Oslo, Norway, ang pagpapatibay sa mga nakalipas na kasunduan at ang pagbuo ng final peace agreement na inaasahang matatapos sa loob ng 1 taon. Ito ang balita ni Marge Navarro. Muling nagpatuloy ngayong araw ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP sa Oslo, Norway.
tinalakay sa pagpapatuloy ng peace talks ang pagpapatibay o reaffirmation sa mga nakalipas na kasunduan ng magkabilang panig, gayon din ang seryosong pagpapatupad sa mga ito. Pagkakaroon ng reaffirmation of the 10 substantial agreements at magkakaroon din ng pag-uusap na magiging accelerated ang process. Sa pagbubukas ng peace talks kahapon, binigyang diin ni Luis Halandoni, ang Chief Peace Negotiator ng NDFP, na prioridad nila ang pagsusulong ng reformang pang-ekonomiya na itinuturing nilang pinakamalaking hamon sa gitna ng peace negotiations. Iginiit din nito ang pagpapalaya sa iba pang NDFP consultants upang makapagbigay ng makabuluhang suhestyon sa ikatitibay ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ayon naman kay Government Peace Panel Chairman Silvestre Bello III, bukod sa pagpapababa ng level of violence sa pagitan ng dalawang panig sa pamamagitan ng ceasefire, isa pa sa pinakamahalagang natalakay ang pagpapabilis sa proseso ng peace talks. Sisikapin ng aming panel, kasama na ang panel ng NDF, na matatapos namin itong pag-uusap sa loob ng 10 hanggat 12 buwan. So from 9 months to 1 year ay magkakaroon na ng final peace agreement. Yun po ang aming target. At mukha namang handa ang NDF panel na mag-cooperate para mapapabilis namin itong pag-uusap na ito. Tiwala naman sa Secretary Bello na makakamit sa lalong madaling panahon ang matagal na inaasam ng bawat Pilipino na katahimikan at kapayapaan sa bansa. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinoproseso na ng Embahada ng Pilipinas ang dokumento ng isang may sakit na lolo na 9 na taon nang stranded sa Saudi Arabia. Ito ang balita ni Maybel Razon. 9 na taon nang nagtatrabaho bilang crane operator sa Saudi Arabia ang 70 anyos na si Mang Reynaldo Carpio. Simula 2007, hindi siya nabigyan ng ikama o work visa ng kanyang kumpanya kahit kompleto ang kanyang papeles. At bagamat nalaman niyang wala itong rehistro, tumuloy pa rin siya dahil sa pangangailangan. Ilang ulit na siyang nagtangkang umuwi. Lumapit na rin siya sa Embahada ng Pilipinas upang humingi ng tulong, subalit walang nangyari. Pumunta ako sa Polo, yung si Rene Litera. Alam mo, sabi sa akin, magpahuli ka na lang, magpa-deport ka na lang. Ano sabi sa akin? Bumalik ka sa amo mo. Ano sinabi sa akin. Tapos nung wala nang ginawang aksyon, hindi na kayo bumalik sa Polo? Hindi na. Talaga nagpapahuli na nga ako dyan sa labas eh. Ano pong 3 pulis nagpunta ako sa Bata. Mga pulis. Talaga hinaharang ko, sinabi ko wala akong ikama. 9 na taon. Iikwan niyo ako. Ano, hinuli po kayo? Ayaw, hindi naman ako dito pinaalis. Tsaka ayaw ko umalis dito. Oras na umalis ako dito, lalabas, tumakas ako. Babalik na rin pa ako. Nito lamang taong ito, nagpasyang tumigil si Mang Reynaldo sa pagtatrabaho dahil sa iniindang sakit. Sa maliit na pabahay na ito siya tumutuloy. Mayroon pa siyang 3 buwang sahod na dapat makuha sa kumpanya, subalit sa ngayon, ang nais na lamang niya ay makauwi na upang makapagpagamot. Makauwi na ako bilang panawagan ko kay Sekretaryo Bello. Wala na iba. Yung assistance ng embassy o kaya Polo o yung sa gobyerno na panawagan. Kasama ang UNTV News and Rescue na i-turn over na si Lolo Ray sa Embahada ng Pilipinas. Ayon kay OIC Iric Arribas, bagaman may pinoproseso ang pamahalaan kaugnay ng mass repatriation ng ating mga kababayan, ipapakiusap na niya ang kaso ni Lolo Ray. For humanitarian considerations ito, ang pakikiusapan ko na dito diretso na yung Ministry of Interior kasi ang kailangan talaga dito yung exit visa. Ngayon, para mas mapatiba yung ating request na mapadali yung kanilang repatriation, ang kailangan natin dito yung kanilang mga medical certificate na sila ay may sakit. Yun lang, masasabi ko sa pamilya ko, huwag na kayo mag-alala sa akin dahil may tumutulong naman. Sa awa ng Diyos, makakauwi din ako. Ayon kay OIC Arribas, agad nila ipoproseso ang request sa pamahalaan ng Saudi Arabia upang payagan ng maunang makauwi si Lolo Reynaldo dahil sa kanyang kondisyon. Maybel Razon, UNTV News and Rescue, Dammam, Saudi Arabia.
Nakumpiska naman ng mga otoridad sa Mexico ang may 800 kilo ng cocaine mula sa mga narcotic smuggler na pumapalaot sa karagatan ng bansa. Samantala ay tumulong na rin ang mga magsasaka sa Washington sa pag-apula ng wildfire doon. Ito ang balita ni Marge Navarro. Sa Amerika, humingi na ng tulong ang emergency officials sa mga magsasaka sa pag-apula sa nagpapatuloy na wildfire sa timugang bahagi ng Spokane sa Washington. Umabot na sa mahigit 5,000 ektaryang lupain ang natupok at mahigit 20 gusali na ang naapektuhan ng sunog. Inabisuhan na ng mga otoridad ang mga residente na madadaanan ng wildfire na magbantay at kung maaari ay lumikas na. Samantala, isang malakas na buhawi naman ang puminsala sa bayan ng Concord, Massachusetts kahapon. Taglay ng buhawi ang bilis na 160 kilometro kada oras. Walang naitalang sugatan o nasawi subalit umabot na sa 40 bahay ang nasira. Bagsak pa rin ang linya ng kuryente sa lugar kung saan apektado ang may 1,000 residente. Sa Italy, dumating na sa Pier Pozzolo ang isang Italian naval frigate kahapon. Lulan ang 470 migrante na nailigtas mula sa isang overcrowded na bangka sa karagatan ng Sicily. Kabilang sila sa may 2,000 migrante na nailigtas mula sa mapanganib na paglalakbay sa karagatan, bunsod ng lumalaganap na migrant crisis sa Europa. Nasa 140,000 asylum seeker naman ang kasalukuyang nasa temporary shelters sa bansa. At sa Mexico, nakumpiska ng Mexican Navy ang mahigit 800 kilo ng cocaine noong Biyernes. Ang mga kontrabando ay lulan ng speedboat na naglalayag sa pagitan ng estado ng Michoacan at Colima. Arestado ang 6 na crew, kabilang ang 3 Mexican, 2 Ecuadorian at 1 Colombian. Dinala ang mga ito sa estado ng Manzanillo kasama ng mga kontrabando upang isalang sa investigasyon. Marge Navarro, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasa maayos na kalagayan na mga estudyanteng na biktima ng food poisoning sa Iloilo City. Ito ang balita nila Lane Moreno. Itinuturong ang panis na pagkain ng sanhi ng pagkakaospital ng mahigit 200 mag-aaral ng Iloilo Doctors College na dumalo sa kanilang acquaintance party noong Biyernes. Ayon sa Department of Health Region 6, ang isinilbing siomai at carbonara ang sanhi ng food poisoning ng mga estudyante. Actually, hindi man ini siya actually gid nga na-contaminate kundi nga easily spoiled gid man ina sila ya. Tungod sa action, it could either be nga mga chemical actions sang nga ingredients, no? Especially kung may mga acid. Ayon sa ilang estudyante, napansin nila na nagtutubig na ang carbonara at maasim-asim na ang amoy ng inihaing siomai nang ito'y kanilang kainin, ngunit hindi na nila ito nabigyang atensyon dahil sa kasiyahan. Dahil dito nakaranas ng pagtatae, pagsusuka, sakit ng tiyan at ulo ang ilang mag-aaral. Ilan pa sa mga ito ay nagpositibo sa ameba. Payo ng DOH, ugaliing i-check kung malinis ang pagkukunan at maayos ang pagkakagawa ng pagkain. Balik naton common na subong ang mga foodborne tungod sa contamination sa aton mga pagkaon, mga food sources naton kay tungod nga ginabahaan or handling naton nga daw hindi matinlo kay tungod nga nahigko ang aton nga palibot tungod sa sang weather man, no. Sa ngayon ay 29 na mag-aaral pa ang nakakonfine sa iba't ibang ospital sa syudad. Iniimbestigahan na rin ang caterer ng event. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahan. Lane Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, lumalakas ba yung habagat ngayon? Angela, at sa ating mga kasambahay sa ngayon ay medyo malakas pa yung habagat, pero ito yung concentration nasa may western section lang ng Southern Luzon at ng Visayas. Doon lang siya nagdudulot ng mga pagulan, Angela. Sige Ray, bigay mo na magiging lagay ng panahon sa magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong pinakadistansya nitong low pressure area, nasa 215 kilometers sa may southwest po yan ng Sinait, Ilocos Sur. Sa ngayon po ay nakaka-apekto rin naman yung habagat sa may western section ng Southern Luzon
at western section ng Visayas. Sa ang gale warning po ng Pag-asa nakataas naman sa may western seaboards ng Southern Luzon. Delikado pa rin po na pumalaot yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon, lalo na dyan sa may kalurang bahagi po ng Palawan at Mindoro. Sa forecast naman po ng Pag-asa, ang area po ng Zambales at Bataan at yung area po ng Mindoro at Palawan, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantalang Metro Manila at labing bahagi naman ng Luzon, makakaranas din po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, Tuguegarao 33, Baguio po 16 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 28 degrees Celsius. Ang area naman po ng Western Visayas, yung pong Panay at Negros Island, makakaranas pa rin po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Samantalang yung Cebu at yung buong Central Visayas, kasama na po yung Samar at Leyte area, makakaranas naman po ng fair weather, may mga chance na magkakaroon ng mga thunderstorms. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Cebu and Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Yung area naman po ng Mindanao, makakaranas din ng makulimlim na lagay ng panahon. Ang area po ng Zamboanga Peninsula at meron pong light to moderate rains sa lugar po na yan. Samantalang ang mas malaking bahagi naman po ng Mindanao, meron pong magandang lagay ng panahon pero may mga tsansa pa rin po na magkakaroon ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Davao at sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:43 a.m. atin naman pong sunset, 6:14 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik po sa inyo dyan, studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa Rojas Boulevard sa Pasay City, ito ang balita ni Grace Casin, live. Yes, Grace. Yes, magandang gabi sa lahat po ng mga motorista na dadaan ng Rojas Boulevard. Sa mga oras po na ito ay unti na pong nagbi-build up ang traffic dahil ngayon po ay rush hour na. Sa lahat po ng dadaan ng Rojas Boulevard, magsisimula po ang mahigpit na daloy ng trapiko sa southbound lane dito po sa area ng Andas Circle. Dire-diretso po yan hanggang makarating kayo ng Finance Road. Bahagya pong luluwag ang daloy ng trapiko pagdating ng UN Avenue. Dire-diretso po yan sa Pedro Hill, Raha Sulaiman, Quirino, Pablo Ocampo, Buendia at EDSA Extension. Muli pong babagal ang daloy ng trapiko pagdating po sa area ng Baclaran, Airport Road at Coastal Road. Yan po ay sa southbound. Para naman po sa northbound lane, magsisimula po ang mahigpit na daloy ng trapiko kung kayo po ay galing ng Coastal Road, dire-diretso hanggang Airport Road at Baclaran. Bahagya pong luluwag pagdating ninyo ng EDSA Extension. Subalit ang Buendia, Pablo Ocampo at Quirino ay mahigpit pa rin po ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Luluwag po yan pagdating ninyo ng Raha Sulaiman, Pedro Hill, UN Avenue, Finance Road at Andas Circle. Dito po sa aming kinalalagyan sa Rojas Boulevard sa area ng CCP Complex ay bahagya pong sumisikip ang daloy ng trapiko dahil po sa mga intersection at mga traffic lights. Subalit paglagpas po niyan ay mabilis na po ang usad ng mga sasakyan. Paalala po sa mga motorista, ngayon po ay araw ng Martes, ipinagbabawal po muna sa mga lansangan ng mga plaka na nagtatapos sa 3 at 4. Paalala rin po sa mga motorista na sundin po natin ang batas trapiko. Iwasan po ang pagte-text upang makaiwas sa aksidente. Yan po muna ang traffic situation dito sa area ng Rojas Boulevard. Balik sa studio. Maraming salamat, Grace Casin, live na nag-uulat mula sa Rojas Boulevard sa Pasay City. Target ng two-time UNTV Cup champions na Judiciary Magis na makabawi ngayong Season 5 matapos ang kanilang poor performance noong nakaraang season. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Dalawang ulit nang nagkampiyon sa UNTV Cup ang Judiciary Magis matapos makuha ang kampyonato noong Season 1 at Season 3. Salamat, Brethren. Ito na.
Subalit itong nakaraang season, na-eliminate ng PNP responders ang Magis sa kanilang one-game playoff sa quarterfinals. Pumang-anim na pwesto lamang ang Season 3 defending champions. Kaya't ngayong Season 5, balik na sa dibdibang ensayo ang koponan. Well, bagong season, bagong pagsisikap, makuha ulit yung championship. Yung UNTV Cup 4 medyo minalas tayo eh. So subukan ulit namin na lumaban sa championship at makuha ulit to. Kasi nung season 4 medyo naglaylo kami, kaya ngayon hard practice talaga para makabawi ang team judiciary. Ibabandera ng Magis ngayong season ang 6'2" shooting guard na si Chester Tolomia na dating naglaro sa Barangay Ginebra at 3 pang koponan sa professional basketball. Bukod kay Tolomia, sasandal din ang koponan sa mga dating pro players na sina Warren Evanez, Ariel Capus at Don Camaso. Major pressure nga dahil nga champion team do, kailangan din natin i-maintain yung yung game ng judiciary na yung level nila mataas at yun nga sa mga judiciary ng mga fans, sana tuloy-tuloy po yung suporta niyo sa amin at maraming salamat po sa lahat. Kasi nawala sa atin si John Hall, no? So hopefully mapunuan niya yung void na naiwan ni John Hall. Mula naman sa kanyang chamber sa trial court, makikipagsabayan na rin sa hard court si Judge Jacob Montesa ng METC Muntinlupa City. Nakasalin ako dati sa Clash of 3, yung mga judges against mga USEC, congressmen and senator. Pero okay na rin, masaya ako dahil nakasali ako, at least sabi ko nga mag-level up yung laro ko. Matapos ang kanilang poor showing sa nakaraang season, asahang mas uhaw at porsigido ang team judiciary upang makabalik sa kanilang winning tradition. Well, paigpit ang labanan. It's going to be more exciting. So sana hindi sila magsawa ngayong UNTV Cup 5. Sa fans ng judiciary, sana huwag kayong magsawang sumuporta sa amin kahit medyo nawala kami sa Season 4, sana nandiyan pa rin kayo sumuporta sa amin. 13 koponan ang magtatagisan ngayong UNTV Cup Season 5 na magsisimula na sa Lunes, August 29 sa SM MOA Arena sa Pasay City. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Alam niyo bang maging mga barko ng Hapon na lumubog noong ikalawang digmaang pandaigdig ay nagsisilbing best dive site attraction din ng bansa? Alamin natin yan sa ulat ni Brian Evangelista. Around the world, I've searched for you. Kung hindi pa kayo marunong mag-dive, napapanahon na upang masubukan nyo rin masilayan ang pinupuntahan sa atin ng mga dayuhan. Mula Maynila, narating namin ang Coron, Palawan. Minarapat naming tuluyan ang resort na pinakamalapit sa mga lumubog na barko ng Hapon. Because the wreck diving here, as my partner Gunter will tell you, is in the top 10 diving areas for the whole world. Our first wreck is 2 minutes away, and one of the best wrecks in the whole of the Pacific is just 10 minutes away. Nabusog kami sa kanilang fresh seafoods at nakapagpahinga sa native accommodations ng resort. Kinaumagahan, bago kami magtungo sa dive sites, nagkaroon kami ng flashback sa kasaysayan ng World War II. But after the American listened to their radio conversation, they decided to do the most largest sweep from 6 different air carriers, 120 planes in the sky, flying from the east to the west, crossing the Philippines, and within 20 minutes, they knocked these ships down. Dito kasi nag-ipon ang mga barko ng Hapon nang bombahin ng mga Amerikano noong umaga ng September 24, 1944. At ang minsang naging trahedya ay ngayon ay naging paraiso para sa mga scuba divers. Sa mahigit 70 taong lumipas,
ang iniwang bakas ng digmaan ay naging daan naman upang maging tahanan ng ating mayamang lamang dagat. We saw a lot of nudibranchias. It's a molluscal little one with a lot of colors. It's beautiful. And we saw a lot of reefs. And all over the bottom of the ship, there are corals and coral fishes. It's amazing. Pinasok nila ang looban ng 8 shipwreck at nakita nila ang iba't ibang isda tulad ng batfish, scorpionfish, sweet lips, groupers, pufferfish, trumpetfish at sea snakes. Para sa mga diver na ito, ang pagkakataong masilayan ng iyong mga mata ang ganitong amazing wonders of creations will make you a believer. But I see God every time I dive. And just to retribute this kind of beauty is really impossible. There's no way you could imagine how to create these wonders. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Busuanga, Palawan. Patuloy na ng isang bata na may problema sa pagsasalita ang kanyang therapy session sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay. Ito ang balita ni June Soriao. Lumapit sa programang Serbisyong Kasangbahay si Ginang Alma Fernandez, 38 taong gulang upang humingi ng tulong para sa kanyang anak. Ang kanyang bunso na si Maria Fatima, 3 taong gulang, ay epileptic at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakapagsasalita. Kasi po nung baby po siya, nagkaroon po siya ng neonatal sepsis. Then, nauwi po sa seizure, nagkaroon po siya ng epileptic, nag-maintenance po siya ng gamot. So, epileptic siya, ganun ba? Hanggang ngayon, nagme-maintain siya ng gamot? Ito po. Valproic acid po. Dati nang sumailalim sa speech therapy sa Philippine General Hospital si Fatima, ngunit dahil sa kakapusan ng pera, hindi na ito na ipagpatuloy ng kanyang ina. Si Nanay Alma ay nagtitinda lamang ng biskwit, tinapay at iba pa upang mayroon silang panggastos na mag-ina. At sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay, natugunan ang kanyang kahilingan. Kinausap ko na si Attorney Dot Gancayco. Si Attorney Dot. Si attorney yung kasama ko ditong abogadong magaling. Bahala na daw siyang sumagot dun sa therapy ng anak mo. Ha? So matulungan namin kayo sa awa ng Panginoon para ikaw ay maitaguyod mo yung anak mo. Samantala, bilang bahagi pa rin ng ating advokasya na makatulong sa kapwa, ang ating partner in public service, ang Rotary Club, ay nag-donate naman ng mga dental equipment sa Batangas City Dental Clinic para sa mga bata. Dahil ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang mga dental problem ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa ating kalusugan. Halos lahat po ng mga bata, especially yung mga meron yan. So kung yan ilagi nating mabibigyan ng pre-dental check-up, ay malaki po may tutulong natin. So may disease prevention po yun. Ito pong indigency clinic, itutuloy po talaga namin yan buong taon hanggang sa mga susunod pang taon sa tulong po ng Rotary. Maraming salamat po sa aming pong maraming gamit at saka mga kasangkapan na naririto na inyo pong ibinigay. Jun Soriao para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Kuya. Maraming salamat, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi. Your public service channel.